Kita talagang si Bongbong, desperate siyang magkaroon ng legacy project. Ngayon nga, itong desperation niya to have legacy project, walang maipresenta na kahit anong project eh. I mean, matapos mong away-awayin, well, sige, sabihin na natin, okay fine, legacy project mo to ngayon. So ngayon, yung stand mo na away-awayan ang China ng bonggang-bongga, pagkatapos yung trabaho nila, kukunin mo bilang legacy project mo. Pagkatapos ngayon, legacy project mo, biglang trabaho ng China. So siguro, kung ganyan yung magiging usapan natin na legacy project mo yung mga yan, then we should brand Bongbong Marcos as pro-China. Kung i-credit grab nyo malala ito, so does that mean, Bongbong Marcos, that you are pro-China? Yung mga sumusuporta dito sa adik na presidente na to, and those who doesn't understand, yung mga nuance nitong mga decisions niya, 'di ba? Tanga na lang kayo. Or siguro tanga nga kayo kaya hindi niyo nagigets yung mga nuance niya. Nuance nitong mga desisyon na to, 'di ba? Pero kung hindi niyo pa nagigets yung level ng kakapalan ng mukha nitong adik na presidente na to, malamang adik din kayo. Pogo ang kapalit sa tulay? Really? Matagal nang Ano may sabi pogo, ko? even before Hindi. PRRD may pogo na. Kaya nga ginawang legal ang Pogo dahil laganap na ang Pogo noon before pa si PRRD nandiyan. Don't be so stupid. Ikalawa, huwag kayong mga ano Pogo ang kapalit sa tulay. So, huwag mong gamitin ang Binondo Bridge. Ganun pala eh. Oo. Huwag mong gamitin ang Estrella Pantaleon Bridge. Pogo pala yan eh. Wasakin mo. Sabihin mo kay Risa Ontiveros, Risa, pabaklas natin ang Binondo Bridge. China kasi yan. You know, yung mga ganyang comment, yung Pogo kapalit tulay, anong evidence mo? Okay, anyway, so ito na nga, simulan na natin ang kwento, okay? Actually, nagkakagulo na dahil nung December 3 pa lang. So, nag-contact na itong kampo ni Bangag ng media sa Davao para i-cover nga daw itong inspection ni supposedly parang inspection yan inspection. Kasi nga, i-open na sa public itong Davao River Bukana Bridge. Ayan. I-open na siya bago magpasko. So ngayon, nagpa-inspection na si Bongbong dun sa bridge nung mga parang last month. Pinost rin to ni Attorney Trixie Pinost ni Attorney Trixie na nagpa-inspection na siya ng tulay Kuno. Parang siguro chine-check niya kung tapos na ba yan. Pwede ka na ba i-credit grab yan, ganyan. Mga ganong eksena. Okay? So ngayon, syempre parang yung mga Davaoenyo na very very aware ang mga Davaoenyo sa mga kaganapan sa sarili nilang syudad di ba? Syempre yung mga marites doon, nagtataka na parang bakit interesado ang Banga, ganyan. So, well, sa pag-uugali ng BBM administration na to, they would really try to get all the credit for themselves. Kasi hindi naman first time to di ba? Nangyari na yan yung isang project sa, I think sa Bicol area, yung parang stadium yata yun or na hindi talaga pinalagay yung Duterte dun sa parang what do you call that, yung parang lapida na nilalagay dun sa mga project. In-ensure talaga nila na parang hindi nakalagay dun wala man lang PRRD doon. Ngayon, hindi naman kasi lahat ng kumbaga, yung mga projects na nasimulan ng PRRD time, tapos natapos na yung Bongbong Marcos time, some of it, sige, yung construction na nangyari naman talaga ng Bongbong Marcos time ganyan. So, okay fine, sige, i-credit mo sa'yo, ganyan. Pero, ang mali kasi dun sa pag-uugali nga nitong administration is they try to get everything for themselves. Diba? Doon sa mga ibang projects doon sa mga ibang mga projects. Now, this specific project, itong Bukana Bridge project na ito, hindi mo kasi to pwedeng ilagay dun sa kagaya ng ibang project na, hindi, kasi nasimulan to i-construct under BBM administration, ganyan. Parang, Bex, mahiya kayo kung hindi nyo yan i-construct kasi donation nga lang yan ng China. Diba?
Tapos ang magko-construct niyan, mga Chinese talaga. So ngayon, pag hindi yan na-construct, it's not gonna be on you, it's going to be on the Chinese construction company. So, kumbaga, wala ka talagang pwedeng i-take na credit dyan. Wala talaga pwedeng i-take na credit dyan. Kasi ang construction company na nag-undertake ng project na yan is the Chinese construction company. It's part of the terms. It's part of the terms of the donation. Ganon. Okay? So ngayon, itong Bukana Bridge project na to, hindi ito similarly situated na ibang build project ni PRRD. Kasi itong Bukana Bridge project na to is a donation from China. Okay, and this is something that a lot of anti-Duterte do not want to talk about. Kasi I'm pretty sure naintindihan naman nila yan pero ayaw nilang i-highlight yung fact na yun that this is a donation, okay? At ang contractor nito, Chinese. O sinabi rin naman yan nung ni Bongbong Bangagi sa interview, di ba? Na ang contractor nito ay Chinese. So ngayon, kung ang contractor niyan, Chinese, anong role nyo? Ang role lang ng DPWH is to check if the project is compliant, nasusunod ba yung construction kada phase, ganyan-ganyan. Kasi once na pumasa na siya dun sa audit, once na pumasa na sa audit ng construction na yon, then the Chinese government is going to pay the contractor. So ngayon walang dumadaan na pera sa Philippine government. Okay? So this is actually a very, very peculiar scenario. Okay? Hindi ito katulad ng ibang mga projects. So we just like to to really emphasize yung fact ng kakapalan ng mukha ni Bongbong Marcos dito. Tangina, for the books talaga yung kakapalan ng mukha dito ni. This is not just an ordinary credit grab. Hindi lang siya yung parang ay hindi kasi nangyari yan sa term ko kaya syempre parang hindi lang siya basta-basta gano'n. Grabe yung layer and layer ng kakapalan ng mukha na in-employ dito ni Bongbong Marcos at ni Vince Dizon. As in, ganon. Pinakita ng SMNI ang mga dokumento na pinadala ng China kay dating DPWH Secretary Mark Villar, year 2018. Kasi 2018 nga, nag-decide yung China na, bibigyan namin kayo ng bridge. Grant nga siya. Grant nga siya. Okay? Grant siya. Okay? So ngayon, wala talagang, ang participation lang dito ng Philippine government is really to check yung construction so that mabayaran na ng China yung contractor. 'Di ba? So parang okay, so pag okay na yan, nag-ano na yan, na-meet nyo na yung parang mga milestones ng project, then babayaran na ni China yung contractor. Ganon. Okay? So ganon siya. Shout out sa akin from Jensen Miss Joey. Pag na-shout out ako, lilipad na ako agad, sabi ni Olfo. Huwag kang lumipad. Okay, dyan ka lang, huwag kang lumipad. Ayan. Pati siguro DC bus project, na own project ng Davao, nanakawin din ni Bangag. Ganyan. Ninakaw na nga, pati nga yan Well, we can talk about that later, no? Kasi meron din sila mga pinapakalat na kasinungalingan nga dyan sa Davao City Bus Project. Okay. Ngayon, actually, yung mga Davaoenyo, tsaka yung mga mosang doon, nagtataka sila na parang, iki-credit grab ba to ni Bongbong Marcos? Kasi parang, pagka-credit grab niya to, sobrang problematic. Sobrang problematic in a sense na, pag sinabi mo na BBM legacy to, this is donated by China. This is constructed by China. So, it's everything China. Pagkatapos, ito, na-conceptualize yung donation, na-finalize yung grant, nung panahon ni PRRD. In which ang policy ni PRRD is friend to all, enemy to none. So that is why at that time, PRRD is entertaining this kind of a gesture from countries like China. 'Di ba? Di ba nga bad trip ka sa China, Bongbong? Di ba bad trip ka nga sa China? So ngayon, parang pagka-credit grab to ni Bongbong, yung tapos ngayon sinasabi niya at yun nga kumbaga parang ito rin kasi yung pagkakamali natin dito sa Bongbong Marcos administration na to We always think na mahihiya sila no? Ang mali natin dito sa Bongbong administration, sa Marcos administration, ang feeling natin, meron silang standard na hiya na kagaya nung sa atin. And that is where we are so mistaken. Kasi, itong administrasyon na to, hindi talaga marunong mahiya. So ngayon,
Ayan na nga, dumating na nga ang time na dumating na nga ang time at sinabi nga ni Bongbong Marcos na ang project na ito ay Build Better More Legacy, BBM Legacy daw. 'Di ba? For sure na nakawin na naman ng credit sa Davao Samal Project, sabi ni Liana. Ayun. So nakakaloka siya talaga. So, if you're going to look at the mga interviews ni Bongbong Marcos tungkol dito sa sinabi niya na ang kontraktor nito ay ang kontraktor nito ay Chinese. Bukana Bridge. This is one of the 4 major projects, our legacy project. Pag sinabi mo kasing legacy project, Bongbong, ibig sabihin, ikaw yung nag-conceptualize. Ikaw yung nag-conceptualize. And then, siguro, kung hindi man matapos within your time, the construction started within your time, and there is a clear plan on how to go forward about it. Ganon. Ganon ang legacy project, baka. Pag wala kang kinalaman sa conceptualization ng project, hindi yung legacy project. Okay? Ayan. Sabi ni Trey All, salute doon sa mga Dabawenyo na sinigawan si Bangag habang pasakay ng helicopter. Ang tatapang talaga nila. Sana po pinabaunan nyo ng durian, binato nyo sa mukha niya. Ayan. Baka naman makulong sila dyan. They must have thought na hindi malalaman ng mga tao ang background ng project na yan. Well, they are banking on the 85 collective IQ of the Filipino people. Kasi yung mga ganito, ang interest lang talaga naman nila dyan, soundbite eh. It's really about slogan politics, Ayan, ito yung maganda sa Aban. Dito ngayon tayo sa Bukana Bridge. It's a 1.3 kilometer bridge. Kasama ito sa buong bypass na ginagawa around the Davao City. At ito sinasabi, ang estimate natin, na ang biyahe na dati halos 2 oras ay mababawasan, magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. Kaya malaking ginhawa. Lalong-lalo na ay ngayon na magpapasko tayo, we will open the bridge on the 15th. December 15 gagawin na. Matatapos yung buong bypass by December 2027. Tapos na lahat ito all the way. Natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na contractor dahil ang ganda ng technology nila kaya napakabilis. At marunong talaga sila magpatayo ng magandang tulay, magandang infrastructure na mabilis at nasa tamang gastos, nasa tamang presyo. So this is one of the 4 major projects that are legacy projects that we will be finishing in Davao and its environs. I'm congratulating the DPWH for their good attention to this matter, and lahat ng nagtrabaho rito, congratulations. Nandito ngayon tayo sa Bukana Bridge. May terms yung donation na yan. May terms yung grant na yan. It has to be finished at a certain period of time. Again, ang contractor niyan, China. Ang nagbayad dun sa contractor, China din. Anong we ang sinasabi mong putang ina mo ka? 'Di ba? Anong we yung sinasabi mo? Sabi ni Audrey Stewart, tapos Miss Joey, bigla siyang nagpa-press conference about fake news. Tulungan daw sana siya ng media para ma-disseminate ng tama ang news and info. Siya pa mismo ang fake news peddler. Correct. Ano yung role ng DPWH dito? Ang role ng DPWH dito sa project na to is paper pusher. Okay? Again, this is a grant from China. Okay? Nung binigay ito sa Pilipinas, nung time na binigay itong grant na to, okay, yung grant na yan, nangyari at pinagtrabahuhan ng mga Duterte. Ni Inday Sara, to be specific. Okay? Inday Sara actually announced in October 2018 yung grant na yan, okay? Happy to announce that the goodwill gesture of the People's Republic of China for committing to donate the 1.5 billion peso construction of the bridge. So there is another bridge coming. With that bridge, there's 1, 2, 3, 4, 5 bridges
Mulabang sa Davao River. So there will be 5 bridges, 1 bridge more. We're happy to announce that the goodwill gesture of the people. Okay. So why do you think we will be given a bridge? 4 bridges, 5 bridges, sabi ni Inday. Why do you think bibigyan tayo ng China ng bridges? At bakit naman ikaw ang bibigyan ng China ng bridge, Bongbong Marcos? Yung bridge na yan is an offshoot of the goodwill that the Dutertes had, okay, had shown to China. Ngayon, kung ikaw, mabait ka sa China, siguro magdodonate rin yung China ng mga infra sa atin. Meron ka bang nakuha? 'Di ba? Na dahil gusto lang nila makipagkaibigan sa'yo or dahil ano. Wali. Eh di ba nga ang nangyari, okay? Let's look back what happened noong 2022. Noong 2022, nag-meet si BBM at saka si Xi Jinping. Nag-meet sila. At that time, hindi pa clear masyado yung foreign policy dyan ni BBM eh. Parang kumbaya-kumbaya pa dyan eh. Kumbaga parang we are assuming that BBM is going to continue the foreign policy of PRRD. So that's 2022. Naaalala ko to, natatandaan ko to, kasi ito na yung time na nagbabardagulan na rin, even the Duterte supporters eh. Dito na nga yung nagsimulang inaway-away si Sas ng bonggang-bongga. Kasi 2023, itong si Sas umiiyak na sa galit. 'Di ba? Dahil pumayag na nga itong si Bongbong Marcos na magtayo ng mga additional EDCA sites dito sa Pilipinas. Now what happened? 'Di ba? So early 2023, pumipihit na si Bongbong Marcos away from the foreign policy of friends to all, enemy to none, and starting to be really really cozy with the Americans. Too cozy. In fact, kasi nga pumapayag siya sa lahat ng mga deals ng Amerikano without clear payoff, 'di ba? So ayun na nga. Visit ang China sa administration mo, BBM, dahil inaaway mo sila at sinisiraan tapos feeling close kayo ngayon. Ayan. Andyan na si Miss Sas. Nagsend ako ng tara na, akit ka na, Sas. Nagsend ako ng link sa'yo. Nasa mo na. Nasa mbot mo na. Or ito, i-click mo dito. Okay. So ngayon, nung time na yon, na parang iba na yung foreign policy ni BBM Iba na yung niya. Kasabay nun, nag-announce si BBM. Okay, kasi nung time na yon, ang bardagulan is yung EDCA. EDCA yung bardagulan nun eh. Kasi nga, nung time na yun, umiyak na to sa sa Kamuning Bakery. 'Di ba? Ito mo siya. Ayan. Di ba nung time na yun, galit ka na nandun sa 2023 na bad trip ka na dahil yung pagpihit nga ni BBM. At that time, BBM also announced na lahat ng infrastructure project na may kinalaman sa China are going to be reviewed. 'Di ba? I-review daw nila. Oo. I-renegotiate daw nila. Ganyan. Yung mga loans. Yung mga loans, correct. Ganito katimang si BBM. I-renegotiate. Ang loan sa China, nakapeg yan ng sa yuan. Okay? Yuan. Sa renminbi sa RMB. Okay. So pwede ka magbayad sa kanila in RMB. Ngayon, bakla, syempre, in foreign exchange, pero ngayon, humihina ang peso. So, do you see that the kind of vision this government has, na feeling niya, as time goes by, lalakas yung peso and you would get a better deal some time in the future. Bakla ngayon, anywhere you get a loan, kaya nga ang laki ng lumolobo ang utang ng Pilipinas. I don't know. Pag nag-loan ka ba, Joey, ng ganyan, the exchange rate when you took a loan would be the
Depende din sa Change. terms. Depende din sa depende. terms. Nakakita na ako ng contract na nakapeg siya at the time the contract was approved. So, ibig sabihin, ang magbe-bear ng cost nung changes ng Forex is yung nagpa-loan. Ganon. Kasi siya yung may risk eh. Kasi paano kung tumaas, paano kung bumaba, ganyan. So, ang magbe-bear ng risk yung nagpautang. Pero usually, ang nagbe-bear ng loss talaga is yung umutang. So ngayon, kung Well, tumaas yan, Well, kung friendly, kung oo. friendly ka naman sa China, di ba? Kayo na mag-bear. Mas maganda naman yung economy. Tito! Charot. Hanggang naman. So nakita niyo na how stupid the government is. So ngayon, you cannot Foresight, take any no? There's You lack of cannot foresight. lack of foresight, lack of financial foresight. So ngayon, pag nag-loan ka, bakla, you had, paano na yun? Mm-mm. Di ba? Paano na yun? So actually, I think kaya mataas ang interest ng loan ng China. I think it's subsumed there. Don't take my word for it. Anyway, Yeah, so ngayon, because let me just piggytail on that. Yung reason kasi, the reason why SAS is mentioning the loan, para lang same page tayong lahat. Kasi yung mga reasons ng government at that time, nung 2023, kaya na-cancel Mataas yung yung mga interest. loans natin. Oo, mataas daw yung interest. Yun yung reason ng Pilipinas. And also, ang sabi ng Pilipinas no, na parang, hindi, ayaw naman kasing i-fund to ng China, yung Beijing, ayaw i-fund yung mga projects dito sa Pilipinas, ang taas-taas naman ng interest nila. So we're just going to look for funding from Japan and India. Wala. Yun yung India loan. Japan and India daw, ganon. That never panned out. Anong in-extend sa'yo ng India na loan ng mga infra-infra? Meron ba? Wala. Kasi hindi naman, ang Japan, it just looked cheap when you look at, kasi mababa talaga yung interest ng Japanese loan. The problem is, nakapeg yun sa US dollar. Piggyback ko. Sorry. Sabi ko ba piggytail? Piggyback. So nakapeg sa US dollar yung Japanese loan. Tapos ang ano rin noon, actually basta may mga eksena ang Japanese loan na may hidden eksena. Okay. May hidden eksena yung ano. Anyway, so ito, kaya masama loob ko dito kay Vince Dizon eh. You know what? During the time of PRRD, tuwing umuwi ako noon ng Pilipinas from the Netherlands, parati ko nakikita yan si Vince. Madalas ko namimit din si Vince. Tapos kasi si Vince, kasama siya ang nasa build yan si Vince Dizon eh. And siya yung nagsasabi sa akin ng mga project ng China. Tapos sabi niya yung mga bridge, magkakaroon ng yung Estrella Pantaleon, yung Binondo, yung sa Davao, ganyan. I think may mga iba pa. And for Vince to say, and maybe it wasn't him. Maybe wala na talaga siya magagawa kasi nag-grab na talaga to si BBM. So makikita mo talaga na how desperate this drug addict is to paint himself that he has done something. Oh. So desperate. I mean, so okay, so pupunta ka dyan. Ngayon, sasabihin mo ito legacy project mo. So feeling mo, yung mga Davaoenyo, maniniwala sa'yo. Kasi syempre, no, alam nga namang iboto ka ng taga Maynila dahil may ginawa kang project sa Davao. So talagang, this is so embarrassing kasi who is your audience? Who is your audience with this statement? Kasi di ba yung what's this? Di ba itong what's this ni BBM is hindi, yung mga politiko usually pag may mga project yan halimbawa sa Davao kasi nga malaki yung voting ng Davao. So magbibida-bida ka na ito yung nagawa namin sa Davao, ganyan.
Kasi hindi naman makaka-relate yung mga taga Manila Ah. or mga taga Cebu or mga taga Bicol or whoever sa pinatayong infra sa Davao. So ngayon, nung nandiyan ka sa Davao, bida-bida ka na project mo yan, bakla walang maniniwala. True. Maiinis pa lalo. Oo, oo. And then, ano, no, yung kasing, this is different to other project. Kasi this one is a grant eh. This one is a grant. Walang ginastos yun ng Pilipinas. Kasi it was really a gift, no? It was a gift, really goodwill, no? Like, because that's how the Chinese do business. That's how they do business eh, di ba? that's how they do business. They na alam mo yun, they will extend an olive branch, no? Lalo na with countries they have conflict with, no? In order to smoothen things out. So kaya nga yung mga nagsasabi na nung panahon ni Digong, hindi naman na-materialize yung mga pinangako ng China, yun na nag-materialize na. Actually, ang dami yung, hindi ka parating ka nga nagpapapicture sa Binondo Bridge eh. Di ba parating ka naman dumadaan sa Pantayon Estrella? Oo. Hindi ka dumadaan? So, etong si Bongbong, dahil sobrang kapal ng mukha. The mere fact na you didn't even thank China. True. Inangkin mo. Legacy mo. Una-una, this was funded by the Chinese people. This was funded by the tax paid by the Chinese people. Hindi ka ba nahiya? Aren't you ashamed of yourself? Di ba? Parang dito mo malalaman na alam mo, lumabas talaga na wala talagang class si BBM. It's all optics. But beyond the optics is garbage. Basyo, walang laman, basura. Ayun, Meray 18, happy birthday. Hello. Ayan, okay. Thank you sa pag-join ng live today. And thank you very much kay 20 Joaquin 28. Maraming salamat. And Darkness WTS, maraming salamat sa inyo pa super sticker. God bless Joey, continue your passion and advocacy. Mabuhay mga Dutertista, mas madaming paninira pa darating. Live bank accounts ko ni VP Inday. Yes, pag-usapan natin yan mamaya. I would just like to again reiterate kasi itong credit grabbing na to. Again, yung mga normal na mga project yung kunwari yung funded by yung funded through PPP, funded through our internal revenue, yung sa GAA, yung may allocation na ganyan. So, yan, inter-administration yung implementation. So, for example, yung kunwari yung MRT, di ba? It started GMA time, dumaan kay Pinoy, dumaan kay PRRD. So, kumbaga maraming administration yung pinagdaanan ng project na yan. So, sometimes mag-aaway-away talaga tayo tungkol sa credit na parang, kanino ba yung dyan? Paano ba natin isa-settle yan? And ganyan, yung mga ganong etchos balungos. Ganon. Noong panahon ni PRRD, actually, the DOTR and DPWH made a very very clear explanation on the progress of the project per administration. Ganon. So for example, yung sa construction, pagdating sa, kunwari, yung planning, kanino nangyari? Nangyari ng Pinoy time, ganyan-ganyan. Sa construction, ano nangyari? Ganyan-ganyan. Well, 60% of the construction nangyari ng ganitong administration, etchos % of the construction nangyari ng ganitong panahon. Ganyan. So kumbaga parang, nagdedebate talaga yung mga tao na parang, kanino ba dapat mapunta ang credit? Pero si PRRD, sinalyuhan niya na yan. Sinabi niya na I'm not going to take any credit. Bahala kayo dyan. Diba? Kung kanino nyo gusto i-credit yan, i-credit ninyo ng bonggang-bongga. Bahala kayo. He's not interested to know. Diba? Yan naman ang position ni PRRD dyan ever since diba? But of course, because tayo ay mga intrimitidang mga Dutertista, ganyan. Siyempre, gusto natin iyabang yung tatay natin, ganyan. So, kumbaga, parang inaano natin na, well, undoubtedly, during PRRD time, doon talaga nag-move yung mga government infrastructure project kasi yun yung time na tinatrabaho talaga ng government yung mga incumbents sa kanila. And whether you like it or not, ang mga construction project, kaya yan na-delay is because of the right of way.
yung delay sa right of way, pag hindi tinrabaho ng government, hindi talaga aandar yung project. Nung panahon ni PRRD, he settled everything, kaya nga natapos yung Skyway eh. Kasi yung Skyway, ang problema talaga niyan, yung right of way. Ganon. So ngayon, syempre, okay, that's the pride that we take, na yung panahon ni PRRD, nag-move yung mga projects na yan. Now, when it comes to this project, hindi yun ang standard. Hindi, ang standard dito, hindi, ano yan, panahon ng mga Duterte na conceptualize yung project and whatnot, pagkatapos nagsimula ang construction ng BBM time. Dude, kahit nagsimula yung construction ng BBM time, ang construction is done by the Chinese. Okay? And the grant has a term. Yung term ng grant, kailangang masunod yun. So, ang nag-oversee ng construction na yan ay mga Chinese. And it has to be finished within a certain period of time. I think, di ba sas nag-post ka niya nung parang grant na okay, no? Kasi nag-start ito, puntahan lang natin yung post ni Sas about ito. That it has to be finished within 30 months from the time na nag-start yung construction. Ayan, start July 1, 2022. It end dapat siyang matapos January 1, 2025. Meron siyang period na kailangan talaga makomit mo kasi part yung term ng grant and it is a grant. MOFCOM provides RMB 40.6 million grant for Davao River Bridge, Bukana Bridge Construction Project. Ayun. So, hindi mo ito po pwedeng sabihin, nag-start yung construction sa inyo kasi, so therefore, project nyo to. No. Nung time na napunta to sa inyo, you have no choice but to commit with the terms of the grant kasi nga wala namang babayaran yung government dyan. Ang role lang ni DPWH dito is to make an inspection na yung bridge, nasunod niya yung mga milestone na ina-expect so that China can pay the contractor na gumawa noon. Okay? So wala kang ambag diyan, ang ambag mo lang diyan mag-audit mag-audit ng milestones ng project. Yun lang yung ambag mo diyan. 'Di ba? It's not because of you. Kaya nangyari to. Parang baliw, no? Yung July 2022 kasi, that was the time na sinabi na ng DPWH, go ahead. But that is just clerical work. Bakla July 1. Hindi pa buong gobyerno mo niyan. Tapos aangkinin mo. Wala ka pang hindi pa buo yung cabinet secretaries mo dyan. Diba? Sira ulo, no? Ang kapal ng mukha. Ang nag-uusap na lang yan, yung mga plantilya. Correct. Paper pushing lang yung dyan, role ng DPWH, paper pushing lang. Diba? Parang, sira ulo si BBM. Bakla, alam mo, baka ang makadali talaga kay BBM OD. I'll take it. Ibang klase ang kabangagan. Confident pa siya. Totoo. Which after, balik lang tayo dun sa 2023. Kasi nung 2023, nag-announce yung Marcos administration na, kasi yan yung time na nagkakaroon na ng tension sa South China Sea, tapos yung parang nagkaka-water cannon, nagkakaroon na ng confrontation, tapos yung pinapump up na nila yung issue dun sa yung territorial dispute sa South China Sea, West Philippine Sea, Kinembular. So ngayon, ang sabi ngayon ng government, ang press release ng Philippine government is that lahat ng Chinese-funded infrastructure project, i-renegotiate. Ganon. Until dumating na nga dun sa point na tinamaan na yung Mindanao Railway Project. Ang sabi ngayon ng Philippine government is that hindi na ito maitutuloy kasi nung tinitingnan namin yung project, ang taas ng interest, lugi tayo dito. Pagkatapos hindi naman nagre-react si China. So parang ayaw na, ganyan. Alam mo, ano na nangyari doon? Di ba sabi nila, baka yung US magpo-fund ng infra. Korea, Japan. Bakla, anong petsa na? Sa term mo, wala kang na-secure para sa Mindanao Railway. Exactly. So yun nga, no? Kaya pala mataas magbigay ng loan mataas ang interest ng China kasi hindi sila ganun ka-strict sa feasibility.
So to cover the risk. Okay. Cover the risk. To cover To the cover risk. the risk. Kasi yung iba kasi, di ba, talagang sobrang mabusisi. Very So, strict sa ano. mas malaki yung chance mong hindi ma-approve yung project pag sa Oo. iba ka mag-loan. Kasi nga mas strict sila eh. Yung China, Oo. hindi sila ganun ka-strict. Pero mas mataas yung interest. Oo. And like I said, nung time nga na na-cancel yung Mindanao, I am one of those who was very disappointed nung hindi natuloy yung Mindanao Railway Project. Kasi as in, ang argument diyan ng mga pro-government, ng Bongbong Marcos is kasi lugi naman tayo diyan kasi ang taas-taas, ganyan-ganyan, parang they are operating under the premise na meron kang makukuhang mas mura. Ganon. Bakla, Ngayon, the project was worth 60 billion. Bakla, in 3 years, ang tinaas na budget lang, free money ng Philippine Congress was around 30 billion. Correct. We would not be able to build it on our own. Yun nga eh. Kaya nga parang mali kasi yung standard ng pagtingin nga natin doon. Kasi when you think of a project like yan nga yung Mindanao Railroad project na yan, unang-una, can we finance it? Kasi meron ba talaga tayong option? Kasi we are acting as if we have option eh. 'Di ba? We are acting as if we have option. Okay. So ngayon, on one hand, sinasabi nila mataas yung interest nung Mindanao Railway project. Okay, mataas ang interest. On the other hand, so sinasabi nila, hindi, meron tayong makukuhang mas mura, maghahanap na lang tayo ibang magfa-finance with reasonable terms. Okay. Again, we are operating under the premise na as if meron tayo talagang option. Marami ba yung nag-bid dyan? Marami ba yung nag-offer? Can we really dictate the terms? Okay? Another aspect is time. Okay, mataas yung interest pero yan, okay na sila. Ibibigay nila. Makikiko-operate tayo, hihilot-hilutin na lang natin yung mga Chinese para talagang ibigay sa atin yung project na yan. 'Di ba? Handyan na, magagawa na, ngayon na. And mararanasan na to ng mga Pilipino at magbabago na ang buhay ng mga Mindanaon dahil meron na ang Mindanao Railway Project. Ganyan. So, yung time na yon magiging available at mararanasan ng mga taga Mindanao yung pagbabago ng buhay nila dahil sa train project na yan. Pag ibinangga mo yan dun sa mataas na interest, sulit ba? Dapat kasi ganun yung isip natin. Ngayon, ang problema kasi ng mga kapwa natin Pilipino, okay? You always think about this big ticket decision, big ticket projects and big stake na mga decision. You always think as if marami tayong options. 'Di ba? Hindi po ganoon. Hindi ganun magtingin ng magtimbang-timbang ng mga bagay, lalong-lalo na kung meron kang limitadong option. Ganyan. So anyway, edi eto na nga. It resulted to the cancellation of several Chinese-funded na mga projects dito sa Pilipinas. Yung ano na yan, yung renegotiating ng mga loans, ineme, ganon. Pagkatapos, ang isa pa nga nilang nirereklamo is, kasi naman itong China, yung mga terms nila, gusto nila sila ang magko-construct. Magpapautang sila, pagkatapos gusto nila sila ang magko-construct. Ganyan. Pagkatapos magpapadala sila ng mga... Yun ang nandun ang eksena. Kasi gusto nila yung mga contractors nila ang mag-construct para merong... Diba? Correct. Hindi ba? Ayun. Correct. Oo. Tama ba ako mga friends? Yun ang... Kasi ang China talaga, kaya gusto nilang silang mag-construct because gusto nila na parang Japan. Japan din naman sila ang kailangan mag-construct eh. Kaya tayong bansa sa corruption eh. Diyos ko po naman. Pag infra, gusto talaga nila sila mag-construct. Girl, pati yung Spain, I believe merong bridge na yung LRT ata, yung sa train, yung extension. Spain ang nun eh. So, Spanish din yung contractor. Gets nyo? Kasi, ang ganito ang patakaran ng mga bansa. Bakit sila nagpapautang ng infra? Yan ang tinatawag na quantitative easing.
So alam niyo ibig sabihin ng quantitative easing. Explain quantitative easing. Ano ang quantitative easing? Kaya nga, explain quantitative easing. Ikaw na, hindi ko alam. I cannot explain. Okay. Ang ginagawa niya, inilalabas niya yung pera niya. Oo. Gets mo? Yeah. Oo, I remember. Bakit mo inilalabas yung pera mo? In order to control inflation inside. Oo. Kita mo ang Boost US. activity, oo. Kita mo ang US. Bakit ang US? Mababa ang inflation. Manageable yung inflation niya. Manageable yung inflation niya. Kasi print siya ng print ng money. Ang daming umuutang sa US. Oo. Labas Kasi siya ng mababa yung interest sa US. Kaya the US can keep can really control its inflation. Okay? Mm-mm. Ngayon, bakit gusto nila na yung mga contractors nila ang gagawa? Una-una, it is because they would like to protect a certain brand. Pag infra yan. Mm-mm. Kasi ma-associate sa bansa nila yan. Mm-mm. Bakla, mawasak ang isang infra connected sa bansa mo. That's it. Ano ang work ko? Prinsesa po. Tanong ni Rodinila. Prinsesa po ang aking trabaho. So Princess. princess. So ganun na eksena. Okay. So, ito talagang si Bongbong. Desperate siyang magkaroon ng legacy project. And the problem is, ngayon nga, itong desperation niya to have legacy project. Walang maipresenta na kahit anong project eh. I mean, matapos mong away-awayin, sige, sabihin na natin, okay fine, legacy project mo to ngayon. So ngayon, yung stand mo na away-awayan ang China ng bonggang-bongga, pagkatapos yung trabaho nila, kukunin mo bilang legacy project mo? So how are you going to binlur mo na nga halos yung line nung binlur mo na yung line halos nung economic relationship natin sa China at saka yung dispute natin dyan sa West Philippine Sea sa South China Sea. Nung 2023, nung ni-review ni Bongbong Marcos, sabi niya i-renegotiate niya lahat ng loan agreements natin with China. Okay? Ang press release nila is wala yung kinalaman dun sa tension sa South China Sea. Okay? But of course, wag tayong magtanga-tangahan. Okay? Wag tayong magtanga-tangahan dito. Ba't mo kailangang reviewin? Kung walang kinalaman yung sa South China Sea, yung anong tension doon, ba't mo kailangan mag-review? At dumating pa nga doon sa punto na marami ng mga na-cancel na mga Chinese infra projects. 'Di ba? Kasi kung talagang inihiwalay mo yung issue ng South China Sea at saka yung dito, your relationship, the good relationship could have stayed. The good economic relationship could have stayed. And yung mga projects natin, nagtuloy lang siya. So ngayon, hindi mo po pwedeng sabihin na hindi nag-overspill yung issue natin sa South China Sea doon sa mga economic transactions natin with China. Pagkatapos ngayon, legacy project mo, biglang trabaho ng China. Diba? So siguro, kung ganyan yung magiging usapan natin na legacy project mo yung mga yan, then we should brand Bongbong Marcos as pro-China. Diba? Ganun lang yan. So ngayon, kung i-credit grab nyo malala ito, so does that mean, Bongbong Marcos, that you are pro-China? Diba? Ganun na yung ganun yung magiging permutation nung mga decisions dito ni Bongbong Marcos. So ngayon, yung mga sumusuporta dito sa adik na presidente na to, and those who doesn't understand yung mga nuance nitong mga decisions niya, 'di ba? Tanga na lang kayo.
Or siguro tanga nga kayo kaya hindi niyo nagigets yung mga nuance niya. Nuance na 'tong mga desisyon na 'to, 'di ba? Pero kung hindi niyo pa nagigets yung level ng kakapalan ng mukha nitong adik na presidente na 'to, malamang adik din kayo, 'di ba? Adik din kayo, Diyos ko. Ayan, pogo ang kapalit tulay, sabi ni Open Millionen 6302. Ano bang ginawa sa'yo ng pogo, Open? Hindi. Ano Pogo ginawa ang kapalit. Pogo ang kapalit sa tulay? Really? Matagal lang Ano may sabi pogo. ko? Even before Hindi. PRRD may pogo na. Kaya nga ginawang legal ang pogo dahil laganap na ang pogo noon before pa si PRRD nandyan. Don't be so stupid. Ikalawa, huwag kayong pogo ang kapalit sa tulay. So, huwag mong gamitin ang Binondo Bridge. Ganun pala eh. Oo. Huwag mong gamitin ang Estrella Pantaleon Bridge. Pogo pala yan eh. Wasakin mo. Sabihin mo kay Risa Ontiveros, Risa, pabaklas natin ang Binondo Bridge. China kasi yan. Yung mga ganyang comment, yung pogo kapalit tulay, anong evidence mo? Oo. Saan niyo nakuha yan? Yung ganyang klaseng Saan niyo Oo. open, ano pangalan nun? Saan niyo nakuha? Enlighten niyo naman kami. Open Mail 11. Open Email. Saan niyo nakuha yung mga ganyang klaseng mga assumptions? Pogo kapalit tulay. Nakuha nila sa manager ng dance group na Attack Dog. Kay Tariela. Ayun. So, ano yung how are you going to explain the situation now? Si Bongbong Marcos, yung tinuturing niyang legacy project niya is constructed by China, paid by China, gift of China to the Philippines. Yun yung legacy project ni Bongbong Marcos. So, how are you going to spin that? Kaya dito sinet up ang Pogo kasi bawal sa China, pero ang owner CCP. Oo nga. Open Owner ng Pogo, CCP. Bawal Really? sa China ang Pogo. Pero Paano naging owner ng Pogo ang CCP? sobrang Anong grabe evidence nga mo yung crackdown nila sa gambling sa China. So, sige nga, ipaliwanag mo nga sa amin how. Mm-mm. What's the evidence? Paano naging owner ang Chinese government ng gambling? Mm-mm. Bakla, pinapasara nga nila yung mga gambling sa Macau. Hinuhuli nga nila yung mga gambling. You know what? If you don't know anything about what's happening inside China, and I'm pretty sure you don't, I'm pretty sure you've never been further than your visiting SM Mall. Siguro pinakamalayo mo nang narating sa buhay mo ay Yes. SM Mega Mall, ganyan. True. Ngayon, yung sinasabi niya na, oo. Or Pasig River, ganyan. You've never been outside the country, you don't know anything. I'm pretty sure you cannot even finish a book and you failed math in high school. I'm pretty sure you even copied with your from your classmates in order to pass high school. Kaya ganyan yung comment mo. Kasi diyan mo makikita, kung paano mag-comment ang isang tao, you would really see how walang wit. Wit is a sign of intelligence. So, Oo. kaya yun ang nakakaloka sa mga to, yung, ay, ganito kasi, bakla. Alam mo, kung ganyan lang ang comment mo, walang maniniwala sa'yo. Kaya lot and friends kayo. Kita mo, ilan na lang kayong supporter ni BBF. At sila ay patuloy na umuonte. 'Di ba? At kaya kayo patuloy na umuonte dahil sa mga ganyan ninyo. Ngayon, yung sinasabi mo na, Pogo, kapalit, tulay, ganyan. Yung Pogo, kunwari assuming na totoo yung sinabi mo na Pogo, kapalit, tulay. Ang tagal-tagal na ng Pogo dito sa Pilipinas, wala man lang kapalit. Ang tagal na ng Pogo dito sa Pilipinas, bago pa si PRRD naging presidente, may Pogo na dito. Tapos walang kapalit. Mag-operate lang tayo dun sa sa assumption mo, open email. Ayan, yung Pogo, pera yan politiko ng China. Sabi, paano mo nasabi na pera ng politiko ng China? Ano yung
would you like to go up and explain to us kung sino yung politiko ng China na nag-ooperate ng Pogo? And what do you mean when you say politiko ng China? Sinong politiko ng China? Anong pangalan? Mm. Anong position? Oh, walang masasagot yan kasi nga nag-iimbento. Putang ina kayo, mga adik kayo. Oo. Open email, malamang addict ka din. No. Anong hinihitit mo? Anong hinihitit mo? Ngayon, kunwari, doon lang tayo sa logic mo ha. Doon lang tayo sa logic. Huwag na nating pakomplikahin kung ano lang yung abot ng utak mo. Laruin natin yung iyong logic. Anuhin natin. I-test natin yung logic mo. So sinasabi mo, Pogo kapalit tulay. Ang Pogo dito sa Pilipinas, meron na yan. Even actually yung ang posisyon ng Pagor sinasabi nila 2003, 2005 yata yung nag-start yung Pogo dito sa Pilipinas. Pero panahon pa ni Erop meron na yan eh. Matagal nang meron yan. Siguro hindi pa lang tinatawag na Pogo that time. Ganun. Pero matagal nang meron yan. So ngayon, ang tagal-tagal nang meron sa Pilipinas ng Pogo, ba't walang kapalit? Pagkatas ngayon, sinasabi mo, Pogo, kapalit, tulay. Okay. Now, in that case, in that specific situation, kung inalaw ni PRRD na magkaroon ng Pogo sa Pilipinas at ang kapalit ay tulay, sinong nag-benefit? Ngayon, meron tayong Pigo, Inland Gaming. Anong kapalit niyan? Across the board o sige, yung Sugal, Pogo, for the longest time, meron na dito. Nagkaroon lang siya ng kapalit, panahon lang ni PRRD. Tulay, according to you. Oh, yung pumalit sa Ang pumalit Pogo, na Pigo, yung pumalit sa Pogo, yung mga online gambling na ang target ay mga Pinoy, anong kapalit niyan? anong kapalit nan? Meron ba siyang kapalit na tulay? Doon lang tayo sa level ng logic mo ha. Doon lang tayo sa level ng logic mo. Assuming na totoo yung sinasabi mo. O tingnan mo. Kasi kaya mahirap gumawa ng kwento. Kasi pagka tinest na yung logic ng kwento mo, it's not gonna hold any water. 'Di ba? Eh ngayon, kung kunwari, ganyan yung logic mo, si PRRD, inalaw yung Pogo, kapalit tulay, ganyan-ganyan. Eh si BBM nga, inalaw yung Pigo, walang kapalit kahit ano eh. Ano ang kapalit? Mga kababayan natin na mahihirap, na naa-addict sa online sugal, naa-addict sa scatter. Yun ang kapalit, yun ang cost. Meron bang infrastructure na kapalit, yung Pigo? Binibining Pilipinas, beauty pageant. Nag-sponsor sila ng mga beauty pageant. So which is a better decision then? Andun pa lang tayo sa level ng ng logic mo Kung yun yung test ng logic mo, ano yung better decision para sa Pilipino? Ayun, open email, umakyat ka. Pwede kang umakyat. Ayun. Pwede kayong umakyat. Yung mga dito, yung mga DDH, pwede kayong umakyat. Kung gusto niyo umakyat. Ayan. Kasi nagsasabi na tinatolerate ni PRRD ang Pogo, that's not true. Niregulate niya. Nag-close yung work ko sa Pogo. Sabi ni ASM Marvel. Ayan. Di ba kaya nasa Pinas yung Pogo kasi ayaw ng Chinese government ang sugal sa kanila, tapos government pa nila magfa-fund, sabi ni Floren Calvo. Ayun nga. At saka matindi yung crackdown ng Chinese government sa sugal. So you mean to say, yung China, fina-funding niya yung may-ari nila, Pogo, para biktimahin yung kanilang sariling citizens. So bakit hindi pa nag-revolusyon dito kung ganun pala? Alam mo, expose mo pa, gawin mo expose yan. Bongga yan. Kung totoo yan, naku, mapapabagsak mo ang gobyerno. Dito, it's your time to shine. Kasi ayaw ng mga Chinese ang yung mga nalululong sa sugal. Maganda yan.
Kaso kung wala namang, it doesn't make any sense, Bex. Walang Oo. maniniwala sa, ikaw lang naniniwala sa sarili mo. True. Ayan. So anyway, yun. I think that's ano, no, we've covered everything pagdating dito sa kakapalan ng mukha ni BBM sa pag ano. Meron nga isang vlogger ko, no, panay banat sa Duterte at lakas maka-anti-China pero ayon, nagbakasyon sa China, kapal ng mukha. Oo, yung mga BBM vloggers sa China nagbabakasyon.